Ito pa kaibigan, bakit mahal na mahal namin ang ating Panginoong si Kristo? Ito pa, sa Pilipos, Kapitulo 2, ang mga talatay 9 hanggang 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos. Sino nagtampok? Ayon, yan ang tunay na Diyos hindi si Kristo. Si Kristo itinampok ng tunay na Diyos. Kaya, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Si Kristo ba sinasamba namin? Opo! Dumalo ka sa pagsamba, makikita mo yan. Opo, mga kaibigan, hindi po Iglesia ni Cristo. Dumalo kayo sa aming pagsamba, kasama sa sinasamba namin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil basta siya'y Diyos? Ayon, medyo magandang sagot. Ito ang dahilan. Sa kanila, kaya nila sinasamba, Diyos ito sabi ni Apostol Pablo, sana sumampalataya sa kay Apostol Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun. Sino ang nabibigyan ng karangalan o nanuluwalhati? Ang Diyos Ama. Ama nino yon? Ni Kristo. Kanino pa? Ama natin lahat. Kaya sabi ng propeta, hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Sipsipin niyo yan. Kaya yung iba na hindi na intindihan ang napakalaking pagpapahalaga namin kay Kristo. Minsan, sumasama loob sa amin. Pag sinasabi namin, ang ating Panginoon Kristo ay hindi tunay na Diyos, alam po ninyo, makinig lang kayo sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Marami kami mga ministro, manggagawa. Ipaglilingkod po yan sa inyo. Si Kristo ay anak ng Diyos. Sinasamba namin at niluluwalhati sapagkat gusto ng Diyos yun. Pero sa kabila, sabi niya, pare-pareho lang yan, ang ama at saka yung anak. Alam ba ninyo, mga kaibigan, pagdating ng araw ng paghuhukom, magkakahalataan kung sino talaga ang tunay na Diyos. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo. Quiet, please. Magkakatahimikan po. Kahit po sabihin niyo na mali, bago kayo magsabi ng mali, pakinggan niyo muna. Yun. Ito. Sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit, sa salitang lahat ng bagay, maliwanag, hindi malabo, maliwanag na hindi kasama ang Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, ito na, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahatan. Sa kanila, yung ama at saka anak, ano raw? Pantay lang daw yon. Sa Biblia, ano gagawin ng anak?
paiilalim sa kapangyarihan. Pareho hindi? Hindi. Salamat naman at nag-i-enjoy kayo. Ha? Kami rin, nag-i-enjoy din kami dito eh. Sige. Ngayon, bakit namin tinitindigan yung aral na si Kristo'y tao? Sino ba may sabi na siya ay tao? Juan 8:40. Sabi ni Kristo, datapat nga ipinagsisikapan ninyo kong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Tao siya, sabi niya, yung katotohanan yon, narinig niya kanino? Sa Diyos. Inaunawaan ba ito ng iba? Sino? Sino hindi nakaunawa? Wala tayong pinariringgan.